Mga kilalang himala sa Pilipinas. Parang eksena sa Biblia, ang mga pilay, himalang isa-isang nakatayo at nakapaglakad. May lumitaw na imahe ng Birheng Maria. Pananampalataya nga ba? Anim na buwan na po ako hindi makalakad kasi po ang sakit-sakit talaga po ng tuhod ko at saka hindi po ako O katotohanan? Sa Pilipinas, ang mga ganitong kwento ay hindi naman iilan. Ipinapasa sila mula bibig hanggang bibig, mula henerasyon hanggang sa henerasyon. Tinatawag silang mga himala. Ngunit sa gitna ng paniniwala, isang tanong ang patuloy na bumabalik. Totoo ba ang mga ito o bunga lamang ng pananampalataya ng isang tao? Wala namang sinasabi ang simbahan na hindi miracle. Hindi rin niya sinasabing huwag tayong maniwala dyan. Wala rin siya sinasabing dapat tayong maniwala dyan. Sa pagitan ng ebidensya at takot, ito ang dokyo sa dilim. Ang Pilipinas ay isa sa mga bansang may pinakamalalim na debosyon sa relihiyon. Kapag hindi na kaya ng gamot, kapag hindi na maipaliwanag ng siyensya, may natitirang isang sandalan. Ito ay ang panalangin. At sa panalangin yon, may mga kwentong nagsasabing may nangyayari na hindi kayang ipaliwanag ng karaniwang paliwanag. Isa sa mga pinakakilalang lugar ng sinasabing himala ay ang Our Lady of Manaoag. Sa loob po ng maraming dekada, may mga debotong nagsasabing gumaling sila mula sa malulubhang karamdaman matapos nilang manalangin sa dambanang ito. May mga saklay na iniwan. May mga kwentong bigla raw na nawala ang sakit. Ngunit sa mata ng siyensya, kakaunti ang dokumentadong medikal na ebidensya. Ang tanong, kung walang papel na magpapatunay, hindi na ba ito totoo? Sa Batangas naman, may isa pang kwento na patuloy na binabanggit sa mga dasalan. Ang Our Lady of Kay Sasay ay inuugnay sa isang balon na sinasabing may kapangyarihan na magpagaling. May mga ulat na gumaling ang mga mata, ang balat, at maging ang matagal ng karamdaman. Ngunit ayon naman sa mga eksperto, ang tubig ay walang kakaibang kemikal na sangkap. Kung ganon, saan nagmula ang pagbabago? Sa Bicol, milyon-milyon ang patuloy na dumadagsa sa pista ng Our Lady of Peña Francia. Hindi po ito kilala sa pisikal na himala, kundi sa mga kwentong nagbago ang buhay nila. Mga nalulong na tumigil, mga pamilyang nagkabate, mga taong muntik nang sumuko pero nagpatuloy. Kung walang pisikal na ebidensya, maituturing ba itong himala? Sa Cebu, tumindig ang isang dambanang mas bata kesa sa iba, ngunit kasing lakas ng paniniwala. Ang Simala Shrine ay kilala sa mga testimonial ng gumaling sa cancer, sakit sa puso, at iba pang malulubhang karamdaman. Pag nananampalataya ang tao at pinapagpalad talaga ng Diyos, miracles still do happen. May mga larawan, may mga kwento. Ngunit ayon sa simbahan, ang mga ito ay personal testimonies, hindi opisyal na idineklarang himala. So it's not yet a miracle, but it's a potential, it's a material for study as a miraculous event. Isang paalala. Hindi lahat ng pinapaniwalaan ay agad na tinatatakan bilang katotohanan. Maging ang simbahan ay maingat. Hindi basta tinatanggap
ang bawat kwento. May proseso, may investigasyon, at madalas mas pinipiling manahimik kesa magdeklara. Sapagkat ang maling pag-asa ay mas mapanganib kesa sa kawalan ng paliwanag. Ayon naman sa agham, may kapangyarihan ang isipan ng tao. Ang pag-asa ay maaaring magdulot ng pagbabago sa katawan. Tinatawag po itong placebo effect. Ngunit para sa mga naniniwala at gumaling, isa lamang ang kasagutan. Hindi mahalaga kung paano, ang mahalaga ay nangyari. Us always. Amen. Sa dilim ng gabi, ang tanong ay nananatili. Kung ang isang tao ay gumaling, kung ang isang buhay ay nagbago. Kahit na walang paliwanag, kailangan pa ba ng patunay para matawag na isang himala? O baka ang tunay na himala ay ang paniniwalang nagbibigay lakas kapag lahat ay sumusuko na. Maaaring hindi lahat ng kwento ay kayang patunayan. Maaaring hindi lahat ng himala ay kayang sukatin. Ngunit ang pananampalataya ng milyong-milyong Pilipino ay isang realidad na hindi rin basta maitatanggi. Ito po ang Dokyo sa Dilim, at sa pagitan ng paniniwala at katotohanan, iisang malinaw. May mga bagay na mas pinipiling manatili sa pagitan ng liwanag at sa kadiliman. Sa pagitan ng ebidensya at takot, ito ang Dokyo sa Dilim.